Hangad ng pamahalaan na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Pilipino. Patunay rito ang taon-taong pagtaas ng budget para sa Department of Education. Para sa detalye, may report si Dina Pagibitan. Kasabay ng positibong pagbabago ng kalidad ng edukasyon sa bansa ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan. Bago manungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2010 si Pangulong Benigno Aquino III, nasa mahigit 1 milyon lamang ang kindergarten students. 13 milyon ang mga mag-aaral sa elementarya, samantalang nasa mahigit 6 na milyon lamang ang high school students. Ayon sa tala ng Kagawaran ng Edukasyon, sa school year 2012 to 2013, umakyat ng 2.2 milyon ang kindergarten students. Nasa mahigit 14 milyon ang elementary students at mahigit milyon naman ang high school. Ibig sabihin, taon-taon, mas marami ang nag-e-enroll o pumapasok sa eskwelahan na ayon sa Kagawaran ng Edukasyon ay dahil sa iba't ibang programa na nanghihikayat sa mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak. Isa na riyan ang K-12 law kung saan obligasyon o mandato ng bawat magulang na may anak edad 5 na ipasok ang kanyang anak sa kindergarten. Ang K-12 law, yan din ang mandato, yan din ang obligasyon ng lahat ng mga magulang. Pag-aralin ang lahat ng kanilang mga anak na 5-year-old ay dumaan sa preschool education. Dahil po dyan, logically, tumaas po talaga ang enrollment natin. Ang kampanya po natin na maibalik ang out-of-school youth sa formal means of instruction o education. Alinsunod sa pagbabago sa kalidad ng edukasyon at pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral taon-taon, ang pananatili naman ng konstitusyon na naglalayon ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Inaasahan natin na dahil nga dito rin sa K-12, later on, we will empower our students dahil sabi nga natin, they will now be ready to enter the world of work. At pag nagkatrabaho yan, logically, ang pamilyang Pilipino, tutulong yan sa kanilang mga kapatid para lalo silang makapag-aral. Lahat yung mga yan, pagsamasamahin po natin, inaasahan natin na yung ating pangarap na magkaroon ng edukasyon para sa lahat ay makakamtan natin. Samantala sa paglipas daw ng panahon, ang konsepto ng malaking agwat ng mahihirap at mayayaman sa aspeto ng edukasyon ay nagbago na rin. Patunay na riyan ang pumapantay ng kalidad ng edukasyon sa mga pampubliko sa mga pribadong eskwelahan. Gayon din ang pinalawak pang benepisyong natatanggap ng mga pampublikong guro. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.